Let us pray. Hingi tayo ng basa-basa, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito na kami dinako mo sa lugar na ito upang kami sama-sama na pag-aralan ng iyong salita. Basa-basahan niyo po kami, Panginoon, lalo na ako, na patuloy pong itago niyo sa inyong banal na dugo. Hindi po ang aking sarili ang makita, kundi ang iyong mga salita po lamang. O banal na Espiritu, kayo po ang magpaliwanag dito sa amin at patuloy po namin na kami matutunan. Panginoon, tanggalin mo yung mga sagabal sa aming puso't isipan upang hindi po namin maintindihan ang iyong salita. Salamat po sa araw na ito. Kayo po magpala, Panginoon, sa bawat makikinig. Salamat po. I just pray. Amen. Tayo po makakaupo na. Alright. Good morning, everyone. Yan. Isang pagpapala na naman na makapagbahagi or magdala ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Ano? Ang ating pong serye or pag-aaral ay patungkol po sa stewardship. No? At patuloy, ano bang last week ang diniscuss natin? Stewardship of? Basta stewardship. Stewardship of possession. Yung dalawa. Sino yung dalawa? Si Phineas, saka... Sino yung isa? Yung anak ni Eli? Si Hophni, na umabuso sa posisyon. Yan. Kinukuha nila yung pagkain na para sa pare. Para sa tatay nila. Alright, ngayon naman, pag-aralan naman po natin, ay patungkol po sa stewardship of the next generation. Yan. Stewardship of the next generation. Yung concept po ng stewardship ay talagang nakikita natin in relation to the next generation. Paano ba natin prepare yung susunod na henerasyon para hindi tayo matulad dun sa dalawa na inabuso ang kanilang mga posisyon. No? Yung binasa natin kanina sa Judges 2 verse 10, ayan, tingnan natin. Judges 2 verse 10. Ang sabi po riyan, and all that generation also were gathered to their fathers. Those arose another generation after them who did not know the Lord of the work that He had done for Israel. So ito yung transition period ng between Joshua papunta ng Judges. Si Moses, trinain si Joshua para maging leader. Kaya lang, nung kay Joshua na, wala na siyang mapag-iwanan. Yun ang naging problema nung kinakaharap ng bayan ng Israel. Ang sabi dyan sa 2 verse 10, pakislides nga sa Judges 2 verse 10, yung binasa natin kanina. Ayan. Nasabi riyan, and there arose another generation. So after Joshua, mayroong henerasyon na sumunod sa kanya. Yung sumunod na henerasyon, ang problema nila, sabi riyan, after them, pagkatapos nila, mayroong henerasyon na hindi nakakilala sa Panginoon. Yun ang mabigat. Yun ang pag-aaralan natin, paano ba tayo as family, as church, as a community, makakatulong para i-prepare yung susunod na henerasyon. Di ba? There will be a time na marami mga Kristiyano na iiwan yung foundation ng doctrine patungkol sa ating Panginoon. At nawa, sa ating henerasyon, bilang mga Kristiyano, hindi tayo yung last Christian. No? Na handang tumayo sa doktrina ng Panginoon. Ang sabi sa 2 Timothy 4 verse 3, 2 Timothy, nandiyan ba? Ayan. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakinggan ang wastong aral. Sa halip, sundin nila ang kanilang hilig
Mangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi nila pakinggan ang katotohanan. Kasi yung mabigat, no? That's why tayo bilang mga family or church, tayo ay ginagawa yung mandato ng Panginoon, which is yung pagdi-disciple or pagtuturo ng tama, no? Dahil nga yung mga susunod na tayo, kumbaga sa ngayon masasabi natin na tayo ay nagtuturo. What if kagaya nung Israel after Joshua, wala na? Ano kaya ang problema nila? Bakit kaya si Joshua hindi nakapagturo or nakapag-develop na isang leader? Baka siguro sa araw-araw na lagi silang nakipagdigma. Di ba? So tayo, pag-aralan natin, how can we be as Christian or church or community or as a family? Pwede mo itong i-apply sa, sa family mo eh. Kumbaga, ikaw as parents, tayo as parents, dapat minamanage din natin ng maigi yung ating pamilya. Di ba? Para yung next generation, hindi sabi natin na masasayang yung pinag-ipunan natin. Wawaldasin lang. Di ba? Yung mga pinag-aanohan natin, di ba? Sabi dun sa Ecclesiastes na sayang yung pinag-ipunan kasi yung susunod na henerasyon, wawaldasin lang. Di ba? So, dapat ngayon, tuturuan natin sila. Right? So, saan ba tayo mag-uumpisa? No? The family plays an important role doon sa ating pag-prepare or stewardship of the next generation. No? Kaya ang puntos natin una, it starts in the family. No? Sa kultura ng Israel, during their time, ang transmission po ng pag-aaral or kultura or values or faith ay sa pamamagitan po ng family or community. Yung elders played a crucial role in teaching the younger generation. Kaya hindi po pwede na walang pagtuturo sa ating henerasyon ngayon. Ang sabi doon sa binasa natin, sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 3. Ang sabi riyan, "Hear therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may be go well with you, and that you be multiplied greatly as the Lord, the God of the Father, has promised you in a land flowing with milk and honey." So, yung bayan ng Israel ay kinausap ng Panginoon. Ang sabi riyan, pakinggan nyo. Bakit nyo kailangan pakinggan yung salita ng Panginoon? Para, ang sabi doon, be careful to do them. Para magawa nyo ng maayos. Para masunod mo ng maayos. Anong mangyayari pag nasunod mo ang salita ng Panginoon? That it may be go well with you. Maging maayos ang iyong pamumuhay. Di ba? Kapag ikaw ay hindi tinuruan mo ang iyong anak ng maayos, ay mabigat po yan. Sila po ay malalayo sa Panginoon. Ang sabi doon sa 5, Deuteronomy 6:5, "You shall love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your might." So ang key factor para maituro mo ito is yung pag-ibig sa Panginoon. Kasi pag wala tayong pag-ibig sa Panginoon, wala na tayong pakialam. Di ba? Yan. Sabi sa 6, "And these words that I command you today shall be on your hearts." Sa 7, "You shall teach them diligently to your children,
and shall talk to them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So, ang para daw natin maituro ito sa ating mga anak, tayo din ay makikinig, tayo din ay ginagawa natin ito bilang mga tatay and nanay. Kasi hindi mo maituturo sa iyong mga anak ito pag hindi po napag-aralan. Alright? The most important requirements for preparing the next generation is for you to have a personal relationship sa Panginoon. Anong prinsipyo natin? You cannot teach what you don't have. Hindi pwede mong magturo ka nang hindi mo nang pag-aralan o hindi mo alam. Kasi ano ituturo mo? Wala. Maaring maituturo mo is yung kaparaanan ng mundo. So mabigat ang assignment natin bilang mga parents. Bilang mga nanay, tatay. You cannot pass on to your children what you do not possess. Or hindi mo napag-aralan. So, as a father or mother or parents, we must know Him through His words. Dapat, kilala natin ang ating Diyos. Diba? Yung sa pasasalamat natin kanina. Diba, mga ginagawa ng Panginoon sa atin. So, hindi mo masasabi yon kung ikaw ay hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ang itataas mo ang iyong sarili. Diba? Kaya nga sabi kanina doon sa 3, napakinggan mo para mo magawa or maituro mo sa iba yung salita ng Panginoon. So, yun yung way ng pagpapasa or pagtuturo sa mga anak during those times sa Israel. No? Ang sabi doon sa 6, and these words that I commanded you today shall be in your hearts. Ano ibig sabihin nun? Laging nasa isip. Kasabay isip natin. So hindi ito, walang kinalaman to. Kasi heart daw ito Yung isip. Pag sinabi sa Bible na heart, it's in mind, it is in the mind. Dapat natin ipamuhay. You shall teach them diligently. Yan. So yun yung susunod, no? Teach your children carefully. Or diligently. Yan sabi dyan sa 6. 7. Ano yung sabihin ng diligently? Maayos. May kasamang sipag. Di ba? Ang tawag doon intentional. Di ba? Diligently. You shall teach them diligently to your children and shall talk to them. When you sit in your house and we walk by the way and you will lie down and when you rise. So isa sa pamamaraan ng transmission ng salita ng Panginoon during this time is pagkukwento. Narrative. Pinapasa-pasa sa mga anak. Right? Ituro. Anong ituturo natin sa ating mga anak? We teach our children to love the Lord. We teach our children ng maayos and carefully we live in this world. May pag-iingat. Di ba ang sabi doon sa 20, binasa natin kanina, when your son asks in time to come, what is the meaning of the testimonies of the status and the roles that the Lord our God has commanded you. So, ikwento. Pag tinanong daw ng mga anak natin, ano ibig sabihin nun? Na dapat handa tayong sumagot. Ang sabi doon sa 21, then you shall say to your son, pakitingnan pala,
di ko pala nilagay dyan. Tingnan sa ating mga Bible. Yan. Then you shall say to your son, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Sa 22, and the Lord showed signs and wonders, great and grievous against Egypt and against Pharaoh and all his household before our eyes. Sa 23, and he brought us out from there that he might bring us and give us the land that we swore to give to our fathers. So 24, and the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us as we are this day. Sa 25, and it will be righteous for us if we are careful to do all these commandments before the Lord our God as He's commanded us. Careful to do to all the commandments before the Lord our God as has commanded us. So lahat ng command ng Panginoon ay dapat wala tayong minimiss out. Dapat natin sinusunod. Ilan ba ang command ng Panginoon? 70. Sabi ni Di ba may libro tayo doon? Pinag-aralan natin. 70 commands. Hindi lang 70 commands. Di ba? So paano daw natin yan maituturo? Kailangan alam natin yon. Dapat tayo din. Paano, Pastor, pag ang pamilya ko ay hindi Kristiyano? Ay magsimula ka sa'yo. Para yung susunod na henerasyon mo ay maayos. Di ba? Lahat naman tayo siguro galing sa ganong sitwasyon na ang ating mga parents ay hindi Kristiyano. Mapalad tayo pag ang parents natin ay Kristiyano na. Di ba? Kumbaga, konti na lang ang pagpapaliwanag na gagawin. Di ba? So, ang transmission ng salita or pananampalataya during this time ay sa pamamagitan ng pagkukwento. Kinikwento nila sa kanilang mga anak gaano kabuti ang Panginoon. Sila ay alipin ng Egypt. Gumawa ang Panginoon ng paraan para sila ay hanguin doon sa slavery sa Egypt. It's the same thing with us, na tayo ay hinango ng Panginoon mula sa kasalanan. Tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay inalis ng Panginoon doon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa Psalm 78 verse 4, we will not hide them from their children, but tell the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. So, ikinikwento ng family, huwag nating itago ang kabutihan ng Panginoon sa sunod na henerasyon. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na witnessing. Sinasabi natin yung na-experience natin ng Panginoon nung niligtas ka niya. Ikinikwento. Ano bang trabaho ng witness doon sa korte? Nagpapatotoo sa mga nangyayari. So, ibig sabihin, ikaw mismo nakaranas. Alright? Ephesians 6 verse 4. Ito yung pinag-aralan natin last week. Ephesians 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, and bring them up into the nurture and admonition of the Lord. So ano yung nurture? Yung pinag-aralan natin last week. Naalala nyo pa? Nurture.
Na ibig sabihin ng salitang nurture? To train. Yan. To educate. Di ba? With the implication of chastisement. Ano ibig sabihin ng chastisement? Disiplina. So yun ang trabaho ng tatay. Bring them up into the nurture and admonition. Pagtuturo sa Panginoon. Encouragement na matuto sa Panginoon. Again, hindi natin yan maituturo hanggat hindi natin alam. So that's why tayo ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. During those times, ang kanilang pagtuturo ay sa mga anak. Maliliit pa lang, di ba? And then, nadadala nila yon. Ang sabi doon sa 2 Timothy 1 verse 5, ang sabi roon, 2 Timothy 1:5, I remember your true faith. That kind of faith first belonged to your grandmother, Louise, and to your mother, Eunice. I know that you know now have that same faith. So, ibig sabihin, mula sa kanyang lola, na ipasa sa kanyang nanay, andin kay Timothy. Di ba? Iyon yung kaparaanan, no? The faith passed through down Louise to Eunice and Timothy symbolizes the importance of legacy of faith that passed through generation. So napakahalaga ninyo bilang mga Kristiyano. Kasi kayo ang susi para ma-break nyo yung generation na kung saan na hindi mananampalataya. You played an important role. Hindi lang basta-basta kaya ka na nandito. Meron kang gagawin sa iyong family. Again, kung hindi Kristiyano ang tatay at nanay mo, start ka sa iyo. You prayed na nawa gumawa ang Panginoon na masiran ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid. Ngayon naman, bilang community, bilang iglesia, ano dapat ang gagawin natin? Alright? How can we be a good steward to the next generation bilang iglesia? Saan tayo nag-uumpisa? Sa children ministry. Alright? Ang sabi doon sa Proverbs 22 verse 6, teach children the right way to live while still young. Then when he grow older, he will continue living that way. Right way. Ibig sabihin, yung pagpapalaki sa mga bata, ang right way ay sinasabi sa Bible mo matutunan. Yan ang binanggit niya. Right way. Hindi lang based doon sa nakukuha nating knowledge or experience sa labas. Ang sabi ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, teach a child that the right way to live. And the right way to live is to learn the Word of God while he is young. Di ba ang prinsipyo natin pag ang kahoy daw, bata pa, kaya mo pang baluktutin. Pero pag yan ay baluktot na matanda na, mahirap ka ng tuwirin. Di ba? Sabi nga, paluin mo raw habang bata pa kasi pag malaking pinalo niyan, lalaban na yan. Ikaw na ang papaluin. Di ba? Alright? So, hindi pwede kay mama. Alright, so, Sunday school teacher, you played an important role. Kumbaga, kaagapay kayo ng mga nanay at tatay, no? Para turuan ang ating children ministry, no? Kaya huwag kayong manghinawa. Yan. Bawal mapagod. Di ba?
Di ba? Kasi kayo yung sa inyo mag-uumpisa. You must stand in the gap. Yan. So keep studying, no? Keep preparing those lessons. Keep praying for the kids. Di ba? Na patuloy na maging lumago yung mga tinatanim nyo sa kanila. At hindi naman yan hindi naman yan baliwala sa Panginoon. Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa 2 Timothy 4 verse 8, kaya nga't mula ngayon ay manakalaan sa akin ang putong ng katuwiran, ibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpakita. So, ang ating ginagawa sa pagtuturo, yan ay may nakalaan na reward. Sabi rin yan. Utong. Diba? So, don't stop, no? Keep teaching sa ating mga kabataan. Diba? Kasi doon naman nanggaling, si Tantan doon nanggaling. Diba? Si Joy. Si Cyrus. Ayan. Si Aljoy. Huwag kayong manghinawa, no? Ayan. So, children. Ang susunod ng children. Youth. Younger generation. Ang sabi ng Biblia, ang payo ng Biblia sa ating mga kabataan, as a younger generation, ang sabi sa 1 Peter 2 verse 2, as a new babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. 2 Peter 3 verse 18, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. So, ang assignment nyo ay mag-aral ng maigi. Kabataan. Both sa labas at saka dito. Mag-aral, makagraduate. At kasabay sa inyong pag-aaral, kayo din ay natututo sa salita ng Panginoon. Dapat dalawa. Hindi lang, di ba? Naalala nyo yung tinuro ni Pastor last week? Yung 3 tao? Di ba? 4, binago na pala. Ano yung una? Failure in life, pero successful in eternity. Susunod? Yun ang mabigat. Natapos mo nga lahat dito sa mundo, kaya lang, sunog naman ang kaluluwa mo. Mabigat yun. Maganda yung dalawa. Successful ka sa labas, successful ka rin sa buhay mong Kristiyano. Pwede naman both Di ba? Kailangan lang masigasig tayo. Di ba? So ngayon, yun ang oras nyo ay mag-aaral. Kasi pag nalipasan kayo ng oras, mahirap na mag-aaral. Tatama rin na kayo. Di ba? Kasi yung oras na inilaan ng Panginoon is now, kayo ay mag-aaral. Ngayon, pag hindi nyo sinunod ang iyong oras, mabigat yan. Alright? Ang susunod sa youth, sa YP. Yan. Young Pro. Ano naman ang magagawa nyo to preserve the next generation? Sabi sa Bible, sa 2 Timothy 2 verse 2, and the things that you heard me say in presence of many witnesses entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So mga kuya,
Ang trabaho nyo naman ngayon ay magturo doon sa mga kabataan. Kaya kayo pinipersa na mag-aral. O kayo magturo nito. Kasi yun ang pace nyo sa gawain ng Panginoon. Ang part nyo sa kaharian or kingdom ng Panginoon, turuan yung younger generation. And the things you have heard, ay ituro mo in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will be qualified to teach others. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Para yung pagtuturo, yung sabi doon, rightly. Tama. Nasa konteksto. Kaya ini-encourage na mag-aral. So marami ang payo ni Paul sa mga young pro. Ang sabi doon sa 1 Timothy 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and purity. So mga kuya, kayo ang magbibigay ng ehemplo doon sa susunod na henerasyon. Sabi ron, set an example for the believers in speech, sa inyong pananalita. Ano ba? In life, pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Buhay ng maayos. 1 Peter 5:5, young men, in the same way, be submissive to those who are older, all of you. Clothe yourself with humility towards one another because God opposes the proud, but give grace to the humble. In 1 Timothy 5 verse 1, huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakakatandang lalaki, kundi pakiusapan mo na siyang tulad ng isang ama. Sa mga kabataang lalaki, tulad ng mga kapatid. Sa mga matatandang babae na tulad ng mga ina, sa mga ina. At sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. So, young pro, i-apply nyo na ngayon yung mga natutunan nyo to the younger generation. Yun ang trabaho na iniwan sa inyo ng Panginoon. Alright? Okay ba yan? Tinatanggap nyo ba ang challenge, YP? Parang hindi eh. Alright. Sa mga women or men, ano ang gagawin para ma-preserve nyo yung susunod na henerasyon? Sa tingin ninyo? Ang sabi ni Paul, manahimik daw yung babae sa iglesia. Ang pangit eh, no? Manahimik. Para ma-preserve yung susunod na henerasyon. Manahimik ang kababayan. Alright, so basahin natin. Titus 2 verse 2. Ano lang, medyo masakit lang yung pagkasabi. Matatanda. Matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Mga men. Yan. Ito. Sa mga women naman, Titus 2 verse 4,
ay 3. Titus 2 verse 3. Sabihin mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. So yun ang trabaho ng mga older women. May edad na lang, may edad. Ayan. Sa 4, upang kanilang maturuan ng mga kabataang babae. Yan. Sa 5, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag malapastangan ang salita ng Diyos. Sa 6, gayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. So, may kasamang pagpapayo sa mga younger generation. So, wag kayong mag-alangan na pagsabihan. Kasi trabaho natin 'yon. Utos ng Panginoon. Ngayon, pag hindi tayo nagsasabihan, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Ayan. So bilang iglesia, bilang community of believers, dapat may pakialam tayo sa bawat isa. Hindi yung masama ang pagsaway, ha? Kahit yung mga anak ko, sawayin nyo. Paluin mo, mamatis. Seven, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang ulirang sa mabuting gawa at iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Ayan. Dapat kagalang-galang. No? With respect. So yun ang trabaho natin bilang community. May kanya-kanya tayong assignment. Ang kabataan, kailangan turuan. Ang YP, magtuturo, magdi-disciple. Kaya may tinatawag tayo na discipleship. So dapat lahat ng mga bago ay may discipler. Kasi pag walang nagtuturo sa'yo, wala kang discipler, wala mag-aalalay sa'yo. Di ba? Lahat ba may discipler? Mayroon bang discipler na? Yung pangalan ni Kuya? Si Edward. Sino natuturo kay Edward? Kuya Saitor. Si pangalan mo neng? Jasmine. Diyan sa likod, mayroon na kayong mga nagtuturo sa inyo? Yan. Si Jasmine, sino ang Si Ate Rhea. So, dapat ganun. Dapat mayroong nagtuturo para maisalin natin ang YP, ang first generation. Dapat yung susunod, kung gaano kayo ka-solid, dapat ganun din. Di ba ang tawag nyo sa sarili nyo, YP? Solid. Di ba? Alright. Pangatlo. Yan, matatapos na tayo. Pangatlo na. 11:00 na pala. Alright, Ephesians 4 verse 11. As a church leaders, ito ang assignment. Ephesians 4:11 to 16 at marami pang iba. No? And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, the teachers to equip the saints for the work of the ministry. So saan daw? Pakibuksan sa inyong mga Biblia, di ko nilagay dyan para makita nyo. To equip the saints for the work of the ministry. Ano ba yung work of the ministry? Ano yung work of the ministry? Yung ginawa natin kahapon. Isipin mo kung kaming dalawa lang ni Pastor ang natuto.
Puro putik sana sapatos na. Di ba? It's an opportunity na makapagbahagi, di ba? Equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ, sa 13, until we all attend into the unity of the faith in the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measures of the status of the fullness of Christ. So, ang purpose to attain the unity, nagkakaisa sa pananampalataya at sa kaalaman patungkol sa Panginoon. 14, that we may be no longer be children, tossed and fro by the waves carried about by the every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. So para pagdating ng araw, hindi kayong madaya ng maling doktrina. Sabi ron, rather than speaking the truth in love. 15, we are to grow up in every way into Him who is the head of the church. 16, from whom the whole body, joined and held together by every joint which it is equipped when its parts is working properly, makes the body grow, that it builds itself up in love. Sabi ron, when its parts is working properly. Can you imagine kung ang isang parte ng katawan mo ay hindi nagpapunction? Dispalinghado. You see? Ang iglesia or ang church ay inilhin tulad na isang katawan na dapat its part is working properly. Tanungin mo yung katabi mo, are you working properly? Maayos ka pa ba? Wala bang dispalinghado sa'yo? Yung tuhod. Masakit na ang mga tuhod. Ayan. So, kailangan natin, hindi po pwede na ang isang parte ay hindi nag-work properly. Hindi siya nagpa-function, no? Bilang iglesia, kailangan natin mag-function para maayos yung katawan, yung ating body. Preparing the next generation involves building a strong foundation of faith and values that can withstand life challenges. So, ang trabaho namin o trabaho ng bawat isa ay patatagin ang iyong pananampalataya. Of course, mayroon kang partisipasyon. Kailangan mo magbasa, kailangan mo mag-aral. Ang paglago ay pinipili. Ginugusto. Diba? Hindi yan dahil gusto lang ng isang teacher. Dapat gusto din ng individual ng bawat mananampalataya. Kasi turo kami ng turo dito, ayaw nyo naman sundin, ayaw nyo naman intindihin, sayang lang ang oras. Diba? Ayaw nyo naman sumunod. Ang sabi ng Bible, sa Matthew 7:24, mapalad ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who has built a house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Minsan ng mga Kristiyano ay nagkakaproblema, bumibigay because mababaw, nadadala ng mga pagsubok sa buhay, mga bagyo sa buhay. Kapag mahina ang ating pundasyon, parang bahay.
Pag wala sa standard, ang iyong wala ka sa building code. Pagdating ng araw, sira yan. Hindi yan dinisenyo ng structural engineer. Yan. Walang perma ang structural engineer. Mabigat yan. So lahat tayo ay dapat ang pundasyon natin ay saan? Ang sabi riyan? Nakalagay sa bato. Ano yung bato? Ang ating Panginoon. Di ba? Dapat yung ang ating pundasyon. So these are the examples sa Bible na mayroong pag-prepare sa next generation. Ayun, binanggit natin kanina, Moses prepared Joshua para manguna sa mga Israelites. Si Elijah ay pinipil si Elisha. So nakikita natin yung preparasyon para sa generation, si Paul and Timothy. Di ba? So anong gagawin natin? Practical application. Actually, ginagawa na naman natin. Pag-igihan na lang natin. Discipleship, pagtuturo, Sunday school. Ibig sabihin, nasa ano tayo? Tamang track. Discipleship, mentoring, modeling. Ano yung modeling? Modeling of faith. Live out your faith authentically as young people. Learn by observing actions and attitudes of the elders. So dapat nakikita sa atin yung pananampalataya natin kasi ginagaya ng mga bata. Di ba? Nakukopya. Gaya nung kanina, nung binasa natin, yung kay Eunice, kay Eloisa, sa kay Timothy. That's modeling of faith. Pinapasa. Isa sa mga nakakalungkot na senaryo yung nangyari sa Israel. Basahin po natin. Judges 17, verse 6. Sabi riyan, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So mabigat po yan. Wala silang na-develop na leaders sa susunod na henerasyon. Kaya nangyayari, kanya-kanya sila. Walang nagsasabi na ito'y tama, ito'y mali. Ang sabi dyan, what was right in their own eyes. Sumabigat yan. Right? So let us commit ourselves to prepare the next generation. Yan, yun po ating conclusion. No? Lagay natin sa conclusion. Conclusion na po. Yan, let us commit ourselves to prepare in preparing. No, mali yung the next generation, recognizing it is a divine responsibility by teaching, mentoring, and modeling faith, we ensure that God's work continues through them. So, hindi matitigil. Mabigat po yung isang iglesia na walang pastor, walang nangunguna. Di ba? Walang na-train. Alright? So, ang trabaho natin is kwento ang kabutihan ng Panginoon sa susunod na henerasyon. Ang sabi sa Psalms 78 verse 6, that the next generations would know them, even the children yet to be born. And in turn, would you tell their children? Then, they would put their trust in God and would not forget the deeds that would keep His command. So, yun dapat hindi nila malimutan
yung mga ginawang kabutihan ng Panginoon sa atin. Paano tayo nag-travel from garahe to another garahe hanggang binigay sa atin ng Panginoon yung kanyang promised land. Dapat na ikwento natin yon. Di ba? Paano nagsipag ang mga naunang henerasyon? Di ba? Let us pray. Lord, salamat po muli sa inyong mga salita na aming pong napag-aralan, Panginoon. Patuloy ko po sa inyong pinagkatiwala, Panginoon. Itinataas sa inyo ang susunod na generation po ng LSBC. Patuloy na maging maayos. May mga tumayong leaders, Panginoon. May mga tumayong pastor, Panginoon. Kayo po ang magpala, Panginoon, patuloy na pag-alabin mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral lang yung salita para po may maituro kami sa iba. Salamat po, Panginoon, kayo po magpala sa bawat salita namin na pag-aralan. Patuloy na ang banal na Espiritu, Panginoon, ang magpayabong nito sa aming puso. Salamat po. Ito sa madalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. God bless everyone.